Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Poco X8 Pro Max. Yes! Ito po ang tingin ko flagship killer. Pwede siyang tawagin flagship killer kasi chipset pa lang. Diyos ko po, meron na kayo agad na Dimensity 9500S at sumasabog talaga. Pasabog talaga to ni Poco. So, let me show you. Kung interesado ka, let's start. Okay, as for the specs muna tayo diretso. This is currently running on Android 16 HyperOS 3.0.1 MediaTek Dimensity 9500S. Again, that's flagship level na performance. Actually, to give you context, mas malapit po ang performance niya kay Dimensity 9400 Plus. Almost identical sila. And this is a 3nm 8-core 3.7 GHz clock speed. Yung kanyang GPU naman is Mali G925 Immortalis MC11, 11-core po yan at 1.6 GHz naman na clock speed. Also, meron itong NPU that's dedicated na AI processor. So, hiwalay pa po siya sa mismong chipset na Dimensity 9500S. Nice, di ba? And this is the 12GB, 528GB, actually 512GB plus extra. May extra siyang nilalagay for system yata yan or caching. That's total of 528GB just to show you para maniwala lang kayo. Napansin ko na to since Poco F8 series, may ganito na talaga sila. This is 528GB na storage. Okay? Yeah, this is the Poco F8 Ultra. See that? 528GB siya na storage. Anyway, pause nyo na lang tong video kung gusto nyo pang basahin yung specs na yan. Ako itutuloy na sa real talk at actual na test para sa detalyadong review na ito. Okay? Let's go! Konting tour muna tayo sa build. This has dedicated po na speaker sa taas at dedicated din na speaker sa baba. That means expect po na mamaya yung test na ipaparinig ko sa inyo is balance talaga siya. Magkasing sound, magkasing ingay, magkasing lakas at magkasing quality. Okay? And dito pa rin sa taas meron tayong dalawang antenna lines. This is aluminum if I'm not mistaken. Aluminum na or metal frame. Fiberglass back cover naman ito. Corning Gorilla Glass 7i po ang kanyang display. And of course, meron tayo ditong noise cancellation mic. And dito sa likod, if I'm not mistaken, and somewhere dito, nandito rin yung kanyang infrared port. Hindi ko lang sure kung saan banda nilagay dito. But I assume meron siyang infrared port since meron itong Mi Remote kagaya nun sa akin. Yan ginagamit ko na app din for controlling my TV dito sa bahay. Dito sa kaliwa, isang antenna line lang. Sa baba, nandito yung USB Type-C 2.0, yung main speaker din. And mismong main microphone. And we have the SIM tray slot na mayroong dual SIM slot. Okay? This is non-expandable so don't expect na pwede nyo pang expand ito. But still, kung bibili na lang din naman kayo, available dito is 256GB and 512GB. I would recommend, of course, kung gagawin nyo tong daily driver nyo, go for the 512GB or the 528GB na storage. Okay? And then, of course, dito sa kanan, another antenna lines but this one, tatlo ang nakalagay. We have the volume rocker and the power button na may accent na red din kagaya dun sa Poco X8 Pro actually. So medyo similar sila but this one is bigger with bigger body, bigger screen and bigger build talaga to. That is why this is the Poco X8 Pro Max. Okay, now for the design and build, bibigyan ko ito ng rating na since I like this 8 out of 10. Okay? Nice, very nice. Malinis din yan, lalo itong puting to, okay na okay. Ang gara lang din, napakalinis lang, no? Pero if in case na tingin nyo madumihin kayong gumamit, well, available naman ito sa box niya. Kasama na sa box, freebie na po ito, itong kanyang jelly case. At ito kanyang itsura, once na nilagay nyo siya sa jelly case. Diba? Not bad. So, protection lang din naman ito. Again, that's your prerogative. Available naman ito and kasama na sa box, itong kanyang jelly case. Now, continue na tayo sa performance. Add ko na lang din pala, meron tong IP68, IP69, and IP69K protection. Okay? This. Alright. Now, lipat na tayo sa performance. Again, remind ko lang kayo, this has MediaTek Dimensity 9500S with 3.7 GHz clock speed at 3nm lang po yan. Which means, tipid sa battery, dagdag pa ang pamalakasang Mali G925 Immortalis na GPU. That's MC11. 11 cores po and up to 1.6 GHz na clock speed. Ang Antutu score nito, actually dalawang test ang ginawa ko. One is from unboxing. Tinest ko na siya sa Antutu agad. And then, bago ko umpisan tong video review na to, which is about 3 weeks na yata from unboxing time. So, ito po nakuha natin actually. If I'm not mistaken, I got 2.7 million. Okay? 2,736,000. This one is 2,703,000.
So, konti lang difference. So, basically, naglalaro ito, yung totoong score niya sa 2.7 million na Antutu score. Alright? And kung mapapansin nyo, almost 1 million sa GPU. Almost 1 million sa GPU performance. Mas mataas siyempre sa CPU na 800,000. And the rest, ito na yung bumubuo. Yung kanyang UX and memory performance. Okay? Now, sa mga hindi nakakaintindi ng pinagsasabi ko about Antutu score, ito na lang po. Ang translation niya sa gaming. Sa Wild Rift, sinet natin siya sa high graphics and 120 FPS. That's custom settings. Nag-run po siya at 120 FPS, stable, and 37 degree Celsius. Hindi po siya nag-overheat sa Wild Rift after 1 hour na gaming. Sa PUBG, sinet natin siya sa smooth graphics and ultra extreme FPS. Nag-run po siya at 118 to 120 FPS, stable din, and 39 degrees Celsius lang. Hindi po siya nag-overheat, which means maganda ang thermal management dito. And remind ko lang kayo na itong gaming test na to is ginawa lamang sa loob ng isang araw from morning hanggang gabi. 1 hour per game and almost walang pahinga rito, tuloy-tuloy. So that means hindi nakapagpahinga rito ang thermal management ni Poco X8 Pro Max sa test na to. Okay? Continuous po ito. Now, sa Wuthering Waves, sinet natin siya sa ultra high resolution and 60 FPS. Nag-run po siya at 57 to 60 FPS. Stable din, pero medyo tumaas ng konti, 41 degrees Celsius. Pero still, that's not bad, di ba? Call of Duty Mobile naman, sinet natin siya sa medium graphics and ultra FPS. Nag-run po siya ng 118 to 120 FPS. Again, stable. At ang temperature, 37 degrees Celsius lang, my God. And then Genshin Impact, of course, mabigat na game. Sinet natin agad sa high resolution. Actually, naka-default niya ito sa high resolution. Pero ang binago lang dito is 60 FPS. Nilagay siya from 30 to 60 FPS. So, nag-run po siya 59 to 60 FPS. Stable. Alright. And temperature, 39 to 40 degrees Celsius lang. Ano ka pa? Saan ka pa? Ang room temperature at the time is 30 degrees Celsius nung tinest po ito, ha? Just so you know, para may idea lang kayo. So, 30 degrees Celsius room temperature. And nag-try naman tayo ng mga bagong games. Tinry natin ng Palmon Survival. Sinet natin siya sa ultra graphics and 60 FPS. Nakakuha ulit tayo ng stable na 59 to 60 FPS. Temperature, 36 degrees Celsius lang. So magaan sa kanya yung Palmon Survival. Lipat tayo ng konti sa mabigat. Where Winds Meet. Sinet natin siya sa ultra graphics na agad and high FPS. Nakakuha tayo dito ng stable na 30 FPS. Sorry. Wala yata may 60 FPS pa dito. May nakakuha na ba? Siguro kung bababaan na lang yung graphics. No? But anyway, 30 FPS and temperature 37 to 38 degrees Celsius naglalaro. And sa Enfield, eto bago sa akin to, sinet to sa very high graphics and 60 FPS. To be fair, nakakuha din tayo ng 58 to 60 FPS. Temperature slightly higher, 40 degrees Celsius, but still malayo pa sa overheating po yan. Okay, supported ng smartphone na to ang Game Turbo. As I will show you, Game Turbo, meron po siya. And from here, you can actually switch from balance to wild boost. Okay, so nice. Biglang taas ng FPS mo pag yan ang gamit mo. And of course, dahil nga nakita nyo, maganda ang thermal management siya kasi meron po siyang liquid cool technology dito sa likod ng smartphone na to. Alright? So, pagdating sa performance, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Babangga ko lang sa kanyang presyo at value na makukuha natin sa smartphone na to. This Poco X8 Pro Max. Okay. Sa battery. Meron po itong umaatikabong 8,500 mAh silicon carbon lithium ion battery. Yes, malaki. And meron po siyang kasamang charger na 100 watts hypercharge. Wired po yan. Power delivery 3.0 na rin. 27 watts reverse wire charging. Supported din po niya. At kaya po niyang i-fully charge ito from 20% to 100% in 45 to 50 minutes lang. Yes. Actually, there was this one time na chinarge ko siya, umabot siya ng 1 hour and 5 minutes. I don't know why, baby, dahil doon sa iniwan kong Enfield yata na game na tinatry kong laruin. So, maybe that is why. So, it would be best talaga na wag mag-iwan na mga recent apps during charging hanggat maaari. Iwan nyo na siguro messenger nyo para updated pa rin kayo sa mga notification. But the rest, yung mga games nyo during charging at hindi nyo naman gagamitin, tanggalin nyo yung sa recent apps nyo. Okay? Mag-clean kayo. Like, swipe nyo lang yan. Ayan, tulad yan. Iwan ko na naman yung games dito. So, swipe isa-isa nyo na lang hanggang sa maglinis yan or during nag-charge kayo. Okay? So, again, sa PC Mark naman, of course, mapakita ko sa inyo yan. Dito matutuwa kayo sa nakuha nating score. So, hindi naman po gimmick yung kanya 8,500 mAh na battery. Ito po ang nakuha natin na endurance result. Sa half brightness, half volume with internet, yes!
20 hours and 35 minutes. Ang tindi nun. Almost 24 hours. Walang patayan, hindi mo bibitawan ng smartphone mo. Mag-social media ka lang. Itong test na to is related lang to sa social media lang. Mga basic task lang. Okay, hindi kasali dito ang gaming. Of course, pag gaming, ibang usapan yan. Mas mabilis siya malulubat. But normal task, chat, text, call, TikTok, manood ng movie, manood ng Netflix, manood ng YouTube, yan ang makukuha mo. Almost. Okay? And of course, nakadepende rin yan sa dami ng apps nga pala. Of course, ito lang yung mga apps na nandito. And basically, Facebook lang at saka YouTube and Netflix, yun yung mga, and TikTok. I have TikTok here. Yun yung mga ginamit ko na social media. Ngayon, kung mas marami ang social media nyo, mas bababa of course ang inyong battery. Hindi mo lamang makukuha yung 20 hours and 35 minutes. Okay? Now, sa full brightness, full volume. Yes, full brightness na po ito. Full volume with internet data, 14 hours, 13 minutes. Still, my God, that's yung 14 hours na yan na yung pinakamakunat ng ibang brand sa half brightness. Pero dito, full brightness po yan. Full brightness, full volume with internet. That's 14 hours and 13 minutes. Ang solid nun. Ang tindi nun. Okay? Yes. So, kung bibigyan ko to ng rating sa battery, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Lakas. Ang laki ng battery. Makunat din naman talaga siya ng magandang optimization dito ni Poco or the HyperOS. 2 thumbs up agad. 2 thumbs up sa battery pa lang po yan. Okay? Again, that's 9 out of 10 na score. Now, lipat na tayo sa camera. Alright. Totoo, text simplified, di ka na maguguluhan bro. Ang camera system ng Poco X8 Pro Max ay meron siyang 50 megapixel Live Fusion 600 f1.5 po aperture niyan. Meron po siyang OIS plus EIS, and then yung isa po is 8 megapixel ultra wide f2.2 aperture naman. And kaya pong mag-record ng likod na to ng 4K 30 and 60 fps. And sa front naman, meron tayong 20 megapixel na f2.2 wide din po yan. Sa front cam po yan. And kaya naman po mag-record din to ng 1080p at 30 and 60 fps. Now, ito po yung mga samples ng mga pictures. Text simplified. May camera test, battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay ikot man ng sagot. Pag-tech, ang usapan ay tunay. Tech simplified, ikot man, yeah, tech na malinaw, review na malaman, di puro yabang. Ikot man, oo, solid ang galawan, smartphone reviews para sa taong bayan. So this is the 4K at 60 fps main camera niya. You know. So hindi ko alam saan ako napadpad. This is somewhere in Los Baños or Bae. Nakita ko lang ito actually. So zoom lang natin up to 6 times zoom. Itong 4K 60 usable. 5 times niya is balik tayo sa normal na zooming. Times 2. And then times 1. Kamusta naman yung microphone kahit na maingay yung mga sasakyan? So, punta kami dito somewhere in Los Baños or Bae yata to. Remedios. Lalo, dito na kami napadpad. Pagtambayan, coffee, and itest yung mga gadgets na kailangan ko i-review. So, yun. Kamusta yung audio and kamusta naman yung... Ayun, may blue sa kabila. Ewan ko makikita yung blue. Konti lang ang blue eh.
So, in terms of camera, para sa akin, solid na to. Nice yung kanyang white balance. Great shots and social media ready na rin. Not too strong on color saturation. Sakto lang. Medyo bitin lang tayo ng konti sa zooming capability since 50 megapixel lang yung main camera natin for zooming. Pero overall, a great contender for a flagship killer phone. Okay? So, kung sa camera, hindi naman to kulelat. Not flagship level, pero nandun sa taas na quality. Pero sa performance, malapit talaga siya sa pagiging flagship. So, ang solid, di ba? Now, again, magandang contender ito for a flagship killer phone. Yes, thumbs up din dito pagdating sa camera. Okay? Bibigyan ko ito ng 8 out of 10 sa camera department niya. Okay? Now, lipat na tayo sa audio. Yes, eto na. So sa audio po, meron po siyang dedicated speaker sa taas at dedicated speaker sa baba. And hindi kagaya ng mga ibang mga smartphones na mas mahina yung taas. This one, pareho po sila ng quality and lakas. So kapag naglaro po kayo dito ng Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, or even RPG, talagang immersive po siya. Not to mention na Dolby Atmos po ito, supported. Nasa settings siya mismo yung Dolby Atmos, i-activate mo lang. Mas may enjoy mo yung immersion talaga na kapag ang kalaban ay nasa kaliwa, yung tunog manggagaling sa kaliwa. And sa kanan, ganun din. Manggagaling sa kanan yung tunog. And here is the proof na meron siyang Dolby Atmos support. See that? Yes, nasa settings lang. Make sure na naka-check yan, hindi yung Xiaomi sound, para talaga mas ma-enjoy nyo. Of course, supported din to ang graphic equalizer. I-activate nyo lang po ito. Okay? And of course, the rest, yan po mga supported dyan. Plus, meron din siyang ganito. Okay? Adjust media sound in multiple apps, blah, blah, blah. So, pwede nyo i-customize pa depende sa trip nyo. So, maganda talaga rito. And of course, meron din siyang Bluetooth codec. Of course, this is for audio naman sa mga wireless audio nyo sa earbuds. SBC, AAC, aptX audio, aptX HD audio, LDAC for those high definition, yun yung pinaka-common ngayon. Qualcomm aptX adaptive and TWS Plus, and lahat ng LHDC which is high bitrate din ng mga sound and quality. Yes, yan po. So maganda rin po rito sa sound for wireless setup. Yes. So, in terms of audio, malakas ang audio niya, malinaw kahit sagad-sagad, although konting bitin lang sa bass, pero overall, bibigyan ko to ng 8 out of 10 sa audio. Solid. Yes! And finally, sa connectivity. This phone supports 4G, LTE, 5G, VoLTE, VoWiFi, Nano SIM, and meron din po siyang support for eSIM. Yes, eto na. So, kinaganda, ito, highly recommended ko pagka mga eSIM kasi kapag kaninakaw, hindi nila matatanggal ang SIM card nyo. That means, may time kayo na mabawi pa at malocate yung phone. Provided na wala siyang kilalang technician, of course, na taga-tanggal. Eh, hindi rin naman makukuha ngayon. Hindi na nakukuha ngayon sa reformat ang smartphone kapag hindi mo alam ang password nung email na nakalagay dyan. So, again, not perfect pero at least meron ganung protection. So, may eSIM ito, so highly recommended din. Okay? Meron po itong Bluetooth 5.4. Yes, as you can see kanina, meron din siyang NFC, infrared port, and USB 2.0 with OTG. Now, sa Wi-Fi naman po nito, meron siyang Wi-Fi 2.4, 5 GHz, and Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. At ito po ang kanyang speed test, just so you know. Okay? Display gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay ikot man ng sagot. Pag-tech, ang usapan ay tunay. Yung po yung mobile data niya. Pakita ko na rin sa inyo ngayon yung sa Wi-Fi naman para at least ito, this one, ngayon na mismo. Kasi yung sa mobile data is sa labas ko talaga tinetest para fair naman. Kasi dito sa loob ng bahay, napaka-limited lang ng makukuhang data. So, Wi-Fi po ito. Off natin ang mobile data. Wi-Fi tayo, 5 GHz, and mahataw, nakita niyo yun? Pumitik lang.
almost 900 Mbps, samantalang nasa 800 Mbps lang naman ang aking pinabayaran dito ng bandwidth. Pero nakukuha niya almost 900 Mbps. Ganyan po kalakas ang kanyang reception, kanyang modem. So, solid po. Kung gusto nyo lang din naman ng smartphone na malaki na, makunat na, matagal malobat, malakas pa sumagap ng internet, at napakaganda pa ng display. My God, ito na yon. And speaking of display, medyo nalakdawan ko pala yung display. Meron po pala itong 6.83 inch. Yes, 1.5K AMOLED po yan. 1280 by 2772, Dolby Vision support, at 120 Hz screen refresh rate po. Sagad-sagad. So, papakita ko lang sa inyo yung 120 Hz screen refresh rate. Mula unboxing hanggang ngayon, nakaset lang po talaga siya sa 120 Hz screen refresh rate. Okay? See that? Nakaset na siya para sure na alam natin na makunat. And yung kaninang PC Mark, yung battery test na ginamit ko, 120 Hz screen refresh rate po yun. So, makunat po talaga siya kahit na naka-on ang 120 Hz screen refresh rate. Imagine kung 60 Hz lang ang inactivate ko, baka umabot pa yun ng 22 to 23 hours. Diba? Makunat! Yes! But anyway, continue tayo. HDR10+, HDR Vivid. Brightness po, ginamit natin sa labas to 800 to 3,500 nits brightness. And if ever man nabitin pa rin kayo, you can activate the sunlight mode. Meron po yan, okay? And meron din po siyang technology na wet touch display 2.0. That means kapag medyo basa yung daliri nyo, pwede nyo pa rin siyang i-touch. Ay, allow nyo pa rin po, okay? Like, kunwari, sa swimming pool, okay? I wouldn't recommend na basahin nyo to sa dagat kasi ibang usapan ng dagat, as in, but sa swimming pool, batis, ilaw, pwede siguro kahit paano. But I wouldn't recommend na basahin nyo talaga to. Hanggat maaari lang naman, wag, okay? If ever man nabasa ang daliri nyo, possible na pwede nyo pa rin siya matouch, okay? And yes, supported din ito ang 10 multi-touch sa mga gumagamit dyan ng 10 daliri habang naglalaro ng games. Supported po nito, okay? Kung sa display na usapan lang din naman, napakaganda po ng ipapakita ko sa inyo. Meron siya, at dito naiset ko talaga siya ng vivid, which is I like kasi maganda talaga ang kulay niya. And papakita ko sa inyo sa screen kung gaano kaganda ang kanyang kulay. Makikita nyo, buhay na buhay yan. At pag nanood kayo dito ng video, whether Netflix pa yan o YouTube, and if merong HDR support, makikita nyo, ma-appreciate nyo yung HDR support niya. At HDR support niya hindi po madilim. Maganda talaga, at least kitang-kita. Pero pag black, syempre black talaga. And pag kulay na kulay, buhay na buhay po talaga yan. Vivid po talaga. So, you will love the screen of this smartphone. Solid. So, bibigyan ko ng 9 out of 10 yung kanyang screen. Itong display category niya, 9 out of 10. Sa ganda ba naman ng display ng smartphone na to? Ito nyo naman, buhay na buhay yan, no? Nice! Laman, specs, features, presyo, di ka malilito riyan sa bawat As for the verdict, bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10. Yes, deserve po ng smartphone nito na ganun ng kataas ang score niya kasi maganda naman talaga yung mga features, and not to mention na hindi naman pang flagship talaga yung presyo niya. Sakto lang. And remind ko lang kayo, this 2026 ay meron tayong nagaganap na RAM shortage. That means mas mataas na memory price, and of course mataas din na chipset price, and dumagdag pa ngayon yung issue sa Iran conflict, mas tumaas na rin yung gas. So, lahat po nagtataasan ngayon ng presyo. So, intindihin po natin kung bakit medyo pataas ngayon yung presyo ng mga gadgets. And buti na lang kay Poco, kung may tinaas man, hindi naman masyadong malala. And I think, yung specs na nilagay niya sa mga smartphones niya, both Poco X8 Pro and X8 Pro Max, sulit naman dun sa itinaas ng presyo. Kasi nga, ang lalakas din naman talaga. Parang namang, tingin ko nga, itong 9500S na to, better na nilagay nila to sa Poco F8. Pero hindi, nilagay nila sa Poco X series. Kasi tingin ko talagang gusto na makipaglaban ni Poco sa global market sa pagandahan ng specs, and solid tong smartphone na to, this Poco X8 Pro Max. Okay? And if ever man, sa presyo naman, di-display ko na lang dito yung SRP, and if ever man na merong discount voucher or anything, ilalagay ko sa video description or pipin ko sa comments, maybe pakihanap na lang, basta ilalagay ko lang dyan. Or maybe lagay ko dito sa floating tag ng Shopee Lazada. Yan, nagpo-float na yan. Kung hindi lumalabas yung nagpo-float na yan, touch nyo yung screen, may makikita kayo dito nakalagay dyan na floating na Shopee and Lazada na tag. You can click that para makita nyo kung meron kayong discount. Usually meron dyan 1,000 to 5,000 pesos discount. So kung bibili nyo to, malaking bagay yun. Ito ang Poco X8 Pro Max. Okay? So I think pasok to sa year-end ko. So far, ang nakikita ko, pasok to sa year-end ko na highly recommended na smartphone for 2026. Ang solid nito, Poco X8 Pro Max. Anyway, kung nagustuhan nyo yung ganitong video review, may actual test tayo, actual na gamit sa labas, hindi natin hinuhulaan ng mga results. Well, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Again, this is Rain Manguera, and this is the Poco X8 Pro Max. I'll talk to you again soon.
Simplify, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone